Thank you and wow. 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 Thank you po and wow. Thank you and wow. Thank you and wow. Maraming Pilipino na nagtatanong, ano ba ang mas sulit? Gas motorcycle o e-bike? Sa video na ito, kakausapin natin ang iba't ibang tao, commuters at riders, para malaman kung alin talaga ang mas praktikal sa gastos, maintenance at sa pang-araw-araw na biyahe. Para sa akin, sir, gawa ng dati, motorcycle ako eh. Kumbaga, yung mga panggas na pinanggagas ko na pera, simula nung nag-e-bike ako, pinampuputrip ko na lang, nakakatipid pa ako. Tapos sa motorcycle, isang tao lang nasasakay ko eh. Pero sa e-bike, pwede 3, 2, kaya masaya pa. For me po, nakakatulong po siya sa kalikasan kasi compared po sa motor, may ano po siya sa pollution, mausok, dagdag pollution po siya sa environment natin. And compare naman po sa e-bike is wala pong usok, safe po siya para sa environment natin. Yes po, para po sa akin yung e-bike po kasi magaan at tahimik sa environment po. Then, mas mabilis po siya sa pang-araw-araw na biyahe po. First urban community, it's something like, it's a modernized city, right? So as of now, we are currently encountering crisis when it comes to gas. So I recommend and I suggest na let's use electric vehicle, any kind of electric cars or even especially electric vehicle, because it's really helpful also to the small people who's not capable to buy electric car. So like for example, for businesses, small businesses inside the subdivision or whatsoever. So I must recommend using e-bike first rather than cars. Para sa akin, gamit kasi ng e-bike, very friendly user. Kasi katulad ko na hindi talaga ako marunong gumamit ng any vehicle. Mas okay gamitin ang e-bike kasi po hindi siya ganun ka-complicated na gamitin. Since ang e-bike, alam natin na compared to the vehicles, hindi ganun ka nagpo-produce ng air pollution. Mas maganda na e-bike ang gamitin kasi hindi kinakailangan ng ganung klase ng pollution na napo-produce. Well, depende siya sa range ng battery. We can say na kung mas malaki yung capacity ng battery, mas long ride siya. Well, in terms naman na kung province to province talaga ang binabiyahe mo, gas vehicle pa rin. Again, depende pa rin siguro for the part ng gumagamit or ng owner. Mas prefer niyang gumamit ng e-bike since most of the e-bike have the cover. Lalo kapag ka mainit, mas maganda na mag-e-bike ka. So for me po, opo, kasi mas mapapalis po yung gastos, and as a commuter po is hindi ka na po bibili po ng gas para lang po sa pabiyahe po. Then, For me po, lalo po ngayon sa sitwasyon po natin dito sa Pilipinas na tumataas na po yung mga bilhin, lalo na po yung gas. Mas convenient gamitin ang e-bike po ngayon. Sa huli, ang tamang sasakyan nakadepende ito sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kung ang hanap mo ay tipid sa gastos, less maintenance, malinis ang biyahe, e-bike ang para sa iyo.